Pero ang malaki talagang ating problema ngayon, Sir Admar, yung ating mga mangingisda kasi tuloy-tuloy yung taas sa krudo, wala pa sila nakukuha ayuda, pinapasa nila yung dagdag na 200% sa presyo ng krudo. Sa mga sandaling ito, makakasama natin ang Executive Director ng Agri-Group na Sinag, Samahang Industriya ng Agrikultura, si Ginoong Jason Kaenglet. Sir Jason, magandang gabi. Maraming salamat po sa inyong oras. Si Admar po ito ng SMNI. Magandang gabi po, Sir Admar, sa lahat po ng nanonood na kanyang programa. Opo, meron na kayong tansya kung nasa magkano ang maaring ikalugi po ng lahat na ba na ito ng sektor sa agrikultura? Ang sa atin po, per commodity, kasi tumataas pa kasi yung presyo. Ngayon kasi ay simula pa lang maganda ang ating mga farmers sa bukid. Kung ngayon po ang tatanungin, yung ating production ko sa palay at mais, at least 50% po ang itataas niya, no? Kung sila ay magtatanim muli ngayon. Pero ang malaki talagang ating problema ngayon, Sir Admar, yung ating mga mangingisda kasi tuloy-tuloy yung taas sa krudo, wala pa sila nakukuha ayuda, pinapasa nila yung dagdag na 200% sa presyo ng krudo. Kung atin po siyang ikikwenta sa per day, ibig sabihin yan ay halos 1,000 per day yung didagdag niya sa kanyang pagpapalaot. Talagang yun po ang dahilan kung bakit unti-unting tumitigil yung ating mga mangingisda sa patuloy po niyang pagpapalaot sa karagatan. Opo, so ang usapin po niyan, hindi lamang po yung pagtaas ng presyo, maging yung sa supply, sa hinaharap, baka kumonte. Po, kaya sabi natin, doble dagok sa mga farmers at fisher po kasi hindi lamang tumataas yung gastos niya sa pang-araw-araw, tumataas din mismo yung kanyang kailangang puhunan sa kanyang pagtatanim o pangingisda o pag-alaga baboy at manok. Kaya talagang doble dagok sa kanya. Kaya yun po ang ating problema ngayon. Gaano katagal yung sinasabing subsidyo at kung at least 3 months kung hindi mababago ito sitwasyon natin dahil magtatanim tayo Sir Admar, in the next 4 to 6 weeks ng ating palay at mais, and even yung ating mga gulay. Nagkataon, swerte, kakahanin po lahat ngayon. Marami tayong stocks, nabubulukan pa yung ating mga farmers, pero by next month, simula na po yung ating pagtatanim. At yun nga po, halos doble o 50% at least yung itinaas ng kanyang kailangang gastos sa pagtatanim at pag-aalaga po ng mga hayop. Opo, kasi ngayon kasi ay panahon ng anihan. Kumbaga hindi pa pwedeng maipatong yung pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kailan po kaya natin lubusang maapektuhan o madadagdagan yung pasanin ng mga magsasaka at ganoon din po sa mga consumer? Mga nasa anong buwan po 'yan? Yung sa consumer, may director tayo in-action advance kasi nga ang problema sa mga pagsakit yan, hindi na siya kinukuha ng mga gahero dahil mataas ang krudo, manunubin sila. Kaya yung dumarating po sa mga palengke natin ngayon, may dagdag na. Dito isang tapo yung tinataas, may isang monitoring mismo ng DA, tumataas ng 5 hanggang 10 piso. Pero yun nga po, yung ating huwag sana mangyari ng July, August, September, dun po sa mga bagong ani, nakarga-karga na yung dagdag po na gastos ng ating mga farmers. Opo, at nung nakapanayam ko rin sa ibang agri-group, di ko lang alam kung si Engineer Rosendo sa ba yun or sa FFF, nababanggit nga nila, lalo na dito sa palay, baka nga sa panahon ng papasok ng or holiday season, doon mararamdaman yung mataas talaga na halaga po. Papasok yan ng panahon ng Kapaskuhan. Tama po ba, Sir Jason? Hindi lang mataas, baka walang magtatanim. Yun ang ating sinasabi din na dapat malinaw yung magiging suporta sa ating mga farmers kasi nga ang kanyang 1 hectares kailan pesos nung crisis. Pero sa bago nating
kailangan niya 100,000 hektar. Ay hindi niya mababawi. Talaga, yung mga farmers, mamumuhurin siya. Pagdating sa dulo, kung wala talagang malino na suporta, baka po hindi siya magtatanim. Yun ang ating sinasabi, hindi lang mataas sa presyo, pero wala tayo mismo aanihin kung hindi po talaga naging malinaw at kagyan yung suportang dapat maramdaman po ng ating mga farmers. Ngayon pa lang. Kahit po mag-angkat tayo, ganun pa rin yung mag-aring senaryo, mataas pa rin yung presyo? Yung kahit naman po dati naghahanap tayo ng bigas pero hindi naman niya napababa yung presyo dahil na lumalaki lang yung tubo at kita ng mga importers. Ang problema natin, mataas ang dala, mataas ang logistics. Kahit po yung imported ng mga produkto, mahal. Pero yun nga po, kapag tayo ay umasa naman sa imported, lalo pong mabagsak at lalong mahihirapan yung lalo babag at pagdalit. Baka talagang totally, pagka ang naging direction ay puro importasyon, asahan natin next year. Wala na po tayong mabibili na local production, lahat na imported. Opo. Sa panig po ng DA, ano na po yung kanilang pangako na ipatupad na po kahit masiguro sa mga farm inputs kung wala mang cash pa na naibigay na sa ating mga magsasaka, meron na ba? Ang sabi nila ay 2 bags ng fertilizer at yung sa mga ayuda ay naglalaro ng 5,000 at 3,000 to 5,000 ngayon. Ang sabi natin talaga ay kagyat na maging malinaw yung ibibigay na suporta kasi yan po yung magiging batayan ng ating mga farmers kung sila ay magtatanim pa o hindi pagdating ng Mayo hanggang Hunyo. Opo. Siguro bilang panghuli na lang po, Sir Jason, hanggang kailan kayang matiis ito ng mga magsasaka? Kasi medyo actually doon sa side pa nga ng mga public utility vehicle, kakaumpisa pa lang ata nila para doon sa outside Metro Manila at inuuna pa nila yung mga pagbibigay ng ayuda doon sa mga malalaking syudad outside Metro Manila. So, hindi lang naman sa mga malalaking syudad, mayroong mga PUV, no? At ito rin pong mga magsasaka, gumagamit din po, no? Lalo na dito po sa mga mangingisda. Hanggang kailan kayang tiisin at ano bang panawagan nyo sa atin pong gobyerno? Ang sabi natin, Sir Admar, mas malala yung dagok sa mga producers kaysa sa mga public utility bills. Kasi sila, meron silang alternative. May mga suporta dito sa urban areas. May mga community pantries, may mga nagbibigay sa kanila ng mga pagkain at ayuda. Pero dun po sa kanila talagang wala. Yung pagtitiis, Sir Admar, individual na desisyon. Ang sinasabi natin ngayon, yung sa pangisdaan lang, 50% na yung nawawala. So, ang tanong ay hanggang kailan, desisyon nila yan pang araw-araw kung tumasa naman ang presyo ng krudo next week, talagang mas mababawasan na po yung sinasabi nating 50% na ang tumigil sa pangingisda. Pero din po sa ating mga farmers, linggo-linggo, kung wala talaga mapupuhang comprehensive ng suporta sa kanila, sila mismo ang pagdidesisyon, titigil sila. Yun pong ayaw natin. Kaya nga tayo ay nangangalampag ngayon na ibigay ang agarang suporta sa ating mga farmers at mga fisher po para po huwag tayong abutin na sitwasyon na wala tayong makakain na lokal at aasa tayo doon sa mahal at talagang hindi naman napakinabangan ng ating mga mamamayan na mga imported po na mga agricultural products. Maraming salamat po, Sir Jason, sa inyo pong oras at panahon ngayong gabi. Sa ulitin po, ingat po kayo. Po, maraming salamat sa pagkakataon at magandang gabi po sa kanila. Si Ginoong Jason Cainglet, ang Executive Director po ng Grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Kaugnay nga po dito sa epekto nitong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa nagpapatuloy na sigalot dyan po sa gitnang silangan.